Kuha tayo ng update mula sa QC Surveillance Officer po ng syudad, si Sir Jet Junio. Magandang araw po, sir. Welcome sa Afternoon Delight. Good afternoon, Lord and Miss Denise, no? And sa mga nanonood po, magandang hapon po sa lahat. Okay, sir. Ano po yung area sa QC po ang pinakamarami po na naitalang mga kaso, sir? Ngayon po, no, sa Quezon City, nasa District 2 ang mga matataas nating kaso. Tulad nga ng banggit kanina, yung Batasan Hills, Payatas at saka Commonwealth ang isa sa mga matataas nating kaso ng mga dengue. Though malalaki ito, no, pero kung ikukumpara din natin sa mga nakaraang mga datos natin, no, masyadong marami na rin yung mga naging kaso nila. Opo. Compared sa same period daw, sir, 600 plus lang last year. Ito ngayon, malaki talaga yung in-spike niya. May kinalaman ho ba na, sinasabi kasi parang hindi ito usually ng panahon na may mga ulan tayo nararanasan, pero may kinalaman ho ba rito, sir? Parang siguro parang pagkasorpresa ho ba? Ano ho ba ang tingin po ninyo, sir? Tinitingnan natin, no, baka kasi epekto na rin ito ng tinatawag nating climate change. Pero hindi rin natin maisasantabi yung talagang kalinisan ng mga sa bahay natin or sa mismong komunidad natin. Kasi malaking factor din talaga yon. Lalo na nung nag-uulan nga, maraming basura, hindi pa totally siguro nalinis yung mga areas natin or mismong sa loob ng bahay. So yun yung mga isa sa mga tinitingnan natin. Sir, yung test kits na pinamimigay daw po ninyo, sir, may sapat ho ba tayong mga bilang po, sir, mga supplies? Yes. Sa ngayon po, ang Quezon City naman po, may sapat na mga dengue test kit, yung mga NS1 antigen kung tawagin po, no? Sa mga health center, lahat ng health center po natin meron po nito at libre lang po 'yun. Sir Jet, dun sa mga alam naman natin, nakaugalian na kapag nilagnat, minsan ipapahinga lang, magpupunas-punas. Ano po ba yung mga signs, yung mga simptomas na may dengue na, and how long should one actually go to the hospital or go to dun sa mga health centers po kung sa tingin nila ay sila na ay nakakuha ng dengue? Ayun, no? Base sa ating datos, no, karamihan, no, halos lahat talaga nagkakaroon ng lagnat. Yung iba, nagkakaroon ng mga pananakit ng ulo, at pag mga itinatawag nating may mga warning signs na, yun ay mga pagsakit ng mga tiyan, mga pagdurugo na, at mga pagsusuka. Yan yung mga talagang iniingatan natin na dapat pag mga nakaramdaman ng ganun, dapat ma-hospital na sila, magpa-check up na agad para talaga mabigyan ng mga kaukulang panlunas para dun sa mga nararamdaman nila. Sir, bilang eksperyensado po sa mga pag-ano ng mga pasyente may dengue, yung kadalasan, sir, yung supply po ng dugo, no? Minsan yung mga medyo critical na, ito ho ba ay may sasapat rin ng mga supply na pagkukunan if ever po, sir, kailangan magsalin? Ayan po. At sa atin po kasi, no, sa mga ospital po kasi natin, sa ngayon wala tayong, hindi pa natin natitingnan yung datos kung mga sapat. Pero marami po tayong mga, nandyan din naman yung mga Red Cross at saka may yung TRBC sa ano natin, yung blood banks natin. May mga sapat naman po sila sa ngayon po na mga supply ng dugo para masalinan yung. Pero hindi naman po lahat kasi ng mga dengue cases natin kinakailangan na agad ng mga pagsalin ng dugo. Of course, tinitingnan pa rin yung level ng mga, halimbawa, yung sa platelets nila. Doon po, tinitingnan yan. Pero sa ngayon po, wala pa naman po tayong naririnig na kakulangan sa mga dugo po, sa mga ospital natin. Kailan po, sir, nagkaroon ng huling parang ganito kalaki na naitalang numero na epidemic levels po? Yung huli natin, no, yung 2019 pa, noong 2019 meron tayong 1,034 lang na kaso sa same period lang din. Mas mataas pa rin po yung etong ngayong taon kumpara po doon kung kailan diniklaro po na epidemya yung dengue. Sir Jet, klaruhin lang natin, yung dengue po, kapag kayo po ay, kunyari ako, nasuspect ko na nagka-dengue ako, ito ay kailangan ko pumunta sa ospital. Ito ba ay something that I can actually treat at home or do I need the help of a professional? Yes po. Kapag mga nakakaramdam po kasi ng sintomas, kailangan magpakonsulta tayo sa doktor. Kasi ang dengue po kasi maraming kahalintulad na mga manifestation ng mga sakit. Andyan yung mga kasong trangkaso lang. Yung akala natin na
simple lang gaya dati na pwede nating ipahinga. Sa kasalukuyan nga po, yung mga naging kaso natin ng mga namatay, ilan doon ay mga na-diagnose initially as tonsillitis lang, mumps. Yun po yung mga unang naging diagnosis. And kalaunan, diba, nakita na naging dengue pala ito. Sir So, Jet, may... importante talaga na magpa-check up talaga Opo. tayo. Sir Jet, may tanong ako, no? Kasi ako personally, nagkaroon ako ng dengue. This was back during my college days. Although, syempre, bata pa, and then hindi ko napapansin, kumbaga, malakas ang resistensya. Pero when it finally hit me, talagang hospitalization for a long time. Like, mga 2 weeks. Ganun po ba talaga ang dengue? Pag minsan, feeling mo kakayanin, tapos bigla ka na lang, parang medyo, talaga feeling mo, dapat nasa kama ka na lang all day, baldado levels na. Yes, may mga instances pa nga na on and off. Akala natin, okay na tayo. Then, bigla na lang magkakaroon. At doon natin minsan nararamdaman na magkakaroon na tayo ng mga tinatawag na warning signs tulad nga ng abdominal pain or mga tipong pagduso ka na, yung mga or pagdudugo ng ilong. Diba? Akala natin Mainit lang. simple lang dahil sa init or kung dahil sa panahon. Diba? So, yun talaga. Hindi dapat natin talagang maging relax or ipagsawalang bahala or tipong ipapahinga lang natin. Sir, itong tanong ko po ay may pagka-silly question at alam po natin na ito, ang desisyon nito ay nasa mas matataas po na antas pa ang nakasalalay po. Ano? Yung vaccine po para sa dengue, meron ho ba tayong, may mga nababali-balitaan ho ba tayo? Kasi to 2024, last year, sinabi noon na posibleng magkaroon possibly ng maaprubahan na Japanese daw na bakuna kontra dengue. Meron ho ba kayong mga naririnig-rinig, sir, na mga kwento-kwento? Ngayon, wala pa naman. Pero may mga nababasa ako, no? Sa ibang bansa, talagang nagbabakuna sila ng kontra dengue at nakita naman dun sa mga pag-aaral na yun na nagiging epektibo yung paggamit talaga ng dengue vaccine sa komunidad natin. Alam natin, sir, very controversial. Kung magkaroon man Tama. dito, di ba? Bakit hindi natin gamitin? Wala namang masama doon. Oo. Ayun, kasi medyo, ito kakaano lang, yung controversial kasi, ginamit sa, naging political na issue kasi. Sir Jet, marami pa kami sanang tanong, pero maraming salamat po sa oras po ninyo, Sir Jet Junio. Okay, salamat. Thank you po. Salamat.